mean, we know that out of the many teams we have in the PVL, the crossovers have had so many additions in the off-season. That includes the team captain. Just look at that, a single blocker, Robles being late even from that last block. But you know what, this Creamline has been... Maraño, Robles, Arangalas, new to the team. Seth Rodriguez as well. Having stars on their side, I mean, these are superstars in their own rights, but yung execution talaga. Dahil, I guess through their games, paiba-iba rin through this skill block. Well guarded. Makikita mo, nagpa-delay siya doon dahil nabasa niya na it was gonna be a tip shot. Kyle Negrito at coaching staff ng CCS binash ng mga fans. First time na sweep ang CCS in a straight set. Very poor performance nga ang kanilang ipinakita sa game. Gemma Galanza di kinayang buhati ng Creamline at CCS undefeated record tanggal na. Isang maligayang araw sa lahat, isang balita na naman ang ating tatalakayin. Ngunit bago natin yan simulan, huwag mo munang kalimutan mag-like, share, subscribe, paki-spike na rin ang notification bell para maging updated ka sa hype ganap ng Pinas. What a poor performance coming from Creamline. Yan ang nakita ng mga fans nang nagkalat ang CCS sa kanilang mga errors at misreceives, kaya't marami ang nadismaya sa kanilang pagkatalo laban kontra sa Cherry Tigo. Halos di nga makapaniwala ang iilan dahil pinataob lamang ng Cherry ang Creamline in a straight set sa score na 25-18, 26-24 at 25-23. Kitang-kita nga sa performance ng CCS na sobra silang nag-i-struggle na makakuha ng momentum sa laban. Medyo kinakapapangan ng Creamline ang kanilang defense dahil dito nga sila napapatayan ng crossovers. Dahil nga dito ay natalo ang CCS dahil na rin sa maayos na offense at depensa ng Cherry Tigo. Marami nga sa mga netizens ang nag-criticize sa performance ni Negrito, kung saan ay bantay sarado nga ang mga sets nito. Halos lahat kasi ng batuhan nito ng bola ay nahold ng Cherry Tigo. At kahit si Tots Carlos ay nalimitahan din ng Cherry. Maliban kay Negrito ay hindi rin nakaiwas sa criticism ang coaching staff dahil sa bad decisions nito sa game. Kung saan ay nakukuha nga na sana ng CCS ang momentum, ngunit sila mismo ang naging dahilan sa pagkabaliktad ng laban nang nagkamali ang coaching staff ng CCS sa pag-challenge kahit wala na pala silang challenge na natira. Di nga kinaya ni Gemma Galanza na buhayin ang Creamline kahit na nag-init na ito sa laban ay hindi pa rin ito nagawa ng paraan para mabuhat ang koponan. Kinulang nga sa offense si Gemma Galanza dahil wala itong naging katimbang sa pagbibigay ng puntos. Low performance din ang naibigay ni Carlos dahil na rin sa pagkabantay sa kanya ng Cherry. Maybe this is the worst performance of Creamline Cold Smasher in their PVL stunt at antayin na lang natin ang kanilang pag-recover sa pagkatalong ito. Maaari kasing nawalan sila ng wisyo sa paglalaro at kailangan lang nilang may gigising sa kanilang team na hindi kailangan maging kampante in every game. Sa ngayon ay nasa pangatlong pwesto ang CCS with 4-1 lost record, while ang Cherry Tigo ay nasa pang-anim pa rin na pwesto with 3-2 win-lost record. Player of the game nga rito ay si Jan Nierva with 20 excellent digs and 10 excellent receptions. Mga ka-hype, isa ka ba sa nakulangan sa galawan ng Creamline sa kanilang nagawang performances kontra sa Cherry Tigo? Ano kaya sa tingin mo ang nangyari sa laban? Comment your thoughts below. Salamat sa pagtutok mga ka-spike. Sana nag-enjoy ka at sana di ko nasayang oras mo. Kaya don't forget to like and subscribe. Salamat sa suporta.